Dalawa ang patay sa pagsabog sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sugatan naman ang 5 taong gulang na anak ng mga nasawi. Batay sa investigasyon, ginagamit daw ang bahay na paggawaan ng blasting caps. Live mula sa Santo Tomas, Batangas, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng napakalakas na pagsabog dito sa Santo Tomas, Batangas, kung saan 2 tao ang nasawi na tiyempong nasa loob ng illegal na paggawaan ng mga blasting caps, no, na karaniwang ginagamit sa paglikha ng mga explosive device, na karaniwang namang gamit sa illegal blast fishing, quarrying at mining operations. Nagkanda pira-piraso ang bubong at mga pader ng bahay na ito sa barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas matapos sumabog ang mga sangkap sa paggawa ng blasting caps sa loob dito. Binutas ng pagsabog ang mga konkretong pader at nagliyab ang mga damo sa mga katabing bakanting lote. Nabutas din ang sahig ng bahay at litaw ang Poso Negro. Nadaganan din ng mga bakal, yero at semento ang mga sasakyang nakaparada sa compound ng bahay. Ang mga bintana ng mga kalapit na mga bahay nabasag din. Agad na rumisponde ang BFP at binomba ng tubig ang bahay. Dakong alas 11 ng umaga nangyari ang pagsabog na inaalam pa kung ano ang sanhi. Sa sobrang lakas na pagsabog, nawasak ang bahagi ng pader ng subdivision na matatagpuan sa likurang bahagi ng bahay ng mga biktima. At nagkalat din ang mga damit, mga sapatos na mula rin sa loob ng bahay dahil isa sa mga negosyo ng mga nasawi ay ang pagbebenta ng ukay-ukay. Sa amin. Oo. Ganig ang lupa. 2 ang nasawi sa insidente. Sugatan namang naisugod sa ospital ang isang 5 taong gulang na batang lalaki. Nagkalat ang mga basyo ng improvised blasting caps na ginagawa umano sa bahay na walang kaukulang permit at pahintulot ng pulis at lokal na pamahalaan. Hindi ka dapat nagagawa ng mga ganyan sa backyard industry. So kaya nga sumabog yan. Pwedeng sa blast fishing, pwede rin sa may mga mining kasi dito sa Batangas, pwede rin sa mga quarry and mining. Sa isang follow-up operation, nadiskubre ng mga pulis ang isang imbakan ng mga pampasabog sa kalapit na subdivision. Nakita naman natin nagkalat ang damit and early report na parang cover itong mga ukay-ukay na to. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari at hinahanap din ang iba pang maaring kasama ng mga biktima sa paggawa ng blasting caps. Ma'am Jess, kahit napakaraming sangkap ng paggawa ng mga blasting caps at iba pang pampasabog ang nahanap dito sa mismong blast site at doon din sa mga karatig na lugar, no, na nagsilbing imbakan ng mga pampasabog ng grupong ito, ay effectively binubura naman ng Philippine National Police ang anggulong maaring may kinalaman ang mga insidenteng ito sa anumang grupong may kaugnayan sa terorismo. Ma'am Jess. So mukhang for domestic use or para sa mga industrial use yung kanilang ginagawang mga blasting caps, Chino? Yeah. While totoo yan, pwede nating isipin na ito yung pupuntahan talaga, no, yung industrial use. Then again, hindi rin binubura ng PNP yung posibilidad na papunta ito sa mga illegal activities like illegal quarrying operations, yung mga walang permit to use explosives or to mine mismo, no, or to engage in mining activities, or doon sa mga blast fishing. Kausap natin kanina ilang mga opisyal ng PNP Maritime Group na nagsasabi na they suspect ito yung isang sa mga sindikato na nagsusupply ng mga detonating devices o di kaya buong explosives, buong improvised explosive devices para dito sa mga illegal blast fishermen. No? If we look at yung geography ng Santo Tomas, wala naman itong dagat. No? Kung kaya't nagtataka tayo bakit isa dun sa mga theories ng Philippine National Police ay maaring gamit ito sa blast fishing. Pero dun sa ating source na nagsasabi mula sa PNP Maritime Group, ang nagsasabi na maaring ginagawa ito sa Santo Tomas at then inahatid, no, sa ibang pang parte ng Luzon, kabilang na at maaring umabot pa dito sa lalawigan ng Palawan para gamitin
sa illegal fishing. Ma'am Jess. Hindi ito natiktikan na autoridad, Chino, despite the fact na subdivision Bacamo ang kinaroroonan nitong bahay na gumagawa ng blasting caps. At saka 'di ba, medyo komplikadong operasyon 'yan eh. One thing to buy yung mga raw materials, no, yung mga pampasabog. I know regulated dapat 'yan. Yung trade, no, kung sino man yung mga nagpupunta sa bahay na 'yan at bumibili ng ganitong mga kontrabando, wala man lang nakatiktik na mga otoridad. And then another thing, natatransport pa malamang 'yan dahil nga wala naman dagat 'yan kung para sa blast fishing 'yan, wala naman dagat ang Santo Tomas, Batangas. Ibig sabihin na ibabiyahe pa itong mga produktong blasting caps na ito. Throughout this complicated operations, walang nalaman failure of intelligence para sa ating mga otoridad ito. Chino? Well, first off, Ma'am Jess, no, linawin natin yung mismong pabrika o yung bahay na kung saan ginagawa itong mga improvised blasting caps ay hindi siya sa loob ng subdivision. No? It's adjacent or nakatabi siya sa pader, yung nakikita nyo pong wasak na pader. Pader po yan nung exclusive subdivision kung saan tayo ngayon nakatayo. Pero yung mismong bahay is located outside the subdivision. Kumbaga ito yung nakikita natin, likurang bahagi po ng kanyang bahay ito. Kung kaya't hindi rin mafo-fault o masisisi itong mga developers o mga kapitbahay dito sa loob ng subdivision kung bakit hindi natitiktikan dahil hindi rin ito bahagi ng kanilang jurisdiction at ng kanilang area within the subdivision. Number 2, aminado ang mga kapulisan dito sa Region 4 na hindi talaga na-detect ito dahil illegal nga, Ma'am Jess. No? This is the first time na may nasabat dito sa lugar na ito na merong ganitong klaseng pagawaan ng blasting caps. And tama no, kasi hindi regulated, illegal, kung kaya't hindi ito registered in any government agency or maging dito sa lokal na pamahalaan. No? And number 2, ang napansin natin ngayong gabi habang nagsasagawa ng clearing up operations itong ilan sa ating mga miyembro ng Philippine National Police Explosives and Ordnance Division personnel ay nakita natin to bit-bit nila palabas yung ilang mga rolyo ng mga fuse. Ito yung mga pula pong parang akala mo mitsa kung tawagin para sa mga paputok. Pero ito'y industrial grade. Binibili po ito mula sa mga licensed manufacturers and regulated po ang use ito. Hindi lahat nakakabili. Ang laman po nito, ang pagpapaliwanag sa atin ay pulbura. Ito po yung ginagamit na mitsa at dito sa dulo kinakabit itong blasting caps na ginagawa nga di umano dito sa bahay na ito at ito ang magsisilbing yung detonating yung blasting cap kasama nitong mitsa pag sumabog na ang blasting cap doon sa mas malaking charge, no, o yung main charge kung saan kinakabit itong parang fuse na mechanism na ito na yung buong bahagi ng explosive device. No? So, let us imagine, dito mo sisindihan, nandito sa dulo yung blasting cap na siya namang nakasuksok sa mas malaki na charge, no? Na usually mas madaming quantity ng explosives o di kaya yung kadalasan na ginagamit sa improvised explosive device, yung mga fertilizers o yung ammonium nitrate na kung tawagin. Ma'am Jess. So yung mag-asawang may-ari ng bahay, patay na. Yung kanilang anak na 5-year-old boy ang nasa ospital ngayon, Chino. Kamusta yung lagay ng bata? Alright. Yung bata, batay sa information na binibigay sa atin ng Philippine National Police, ay nasa ligtas na naman daw kalagayan, Ma'am Jess. No? Pagpapaliwanag, wala siya sa bahay nung panahon ng nangyari yung pagsabog. At ang pagkakaintindi natin ay paparating pa lang siya o malapit lang siya sa lugar nung nangyari yung trahedya. No? The police identified kung sino yung parang kanyang mga parents, no, na nandito sa loob, pero hindi pa nire-release yung mga pangalan dahil hindi pa certain kung sila talaga, no? Although very high yung probability na yung mga bangkay na nahanap doon ay yun na nga yung mag-asawa, pero
dahil, pasintabi na sa mga ating mga viewers dahil pira-piraso na nga no, yung mga remains na nahanap dito sa blast site ay without confirmatory DNA testing ay hindi pa marirelease with any certainty ng ating mga otoridad na sila na nga yung mga nasawi sa trahedyang ito. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.